Lord. Ayan. Sige po, pray lang po tayo. Can we all close our eyes and let us pray? Hallelujah. Heavenly Father, our Yeshua, our King, our Holy Spirit, Lord, we just want to honor you in this place, Panginoon. Gusto po namin kayong i-honor sa kalagitnaan po namin. Wala pong ibang pangalan ang maitaas, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Lord, allow us today, Lord God, in this time, Panginoon, Lord God, na Lord, mag-draw kami sa presensya mo. And in your presence, Panginoon, Lord God, hayaan mo, O Diyos, na maging bukas po ang aming puso, ang aming isip, Lord God, so that, Lord, makatch po namin, Lord God, everything that you want us, Lord God, na matutunan sa araw na ito, Panginoon. Allow us, Lord God, to enjoy the moment, Lord God, ng pakikinig. Hayaan mo, nabuksan niyo po ang aming mga tenga, pandinig, Panginoon, sa iyong salita. At Lord, itago niyo po ako sa iyong presensya, Panginoon. Ikaw po ang magsalita. Holy Spirit, ikaw po, Lord God, ang magturo sa amin, Panginoon. Salamat po. We bless your name. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Good morning po ulit. Ayan. It's always an honor na makatayo po rito sa harapan at magamit po ng Panginoon para magsalita, magbahagi ng kanyang salita sa bawat isa po sa atin. Amen. Hallelujah. Kinakabahan po ako. Ba't lagi ako kinakabahan pag naandito? Ayan. Thank you po, Lord. Sige. Pag-aaralan po natin, hindi po tayo lalayo sa kanyang kaharian. The kingdom of God. Laging ginagamit ni Pastor Bibo yan sa sa kanyang slides. Ayan. So I would like to start in this verses. Ayan. Ayaw mag-next. Basahin po natin ang kanyang salita sa Matthew chapter 24, verse 1 to 14. Sabi po dyan, ang pamagat po nito ay Jesus speaks about the future. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, fire. As Jesus was leaving the temple grounds, his disciples pointed out to him the various temple buildings. But he responded, "Do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another." Next. Wait lang po. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, "Tell us, when all this happen? What sign will signal your return and the end of the world?" Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will deceive many, and you will hear of wars and the threats of wars. But don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all of this is only the first of the birth pains, with more to come. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated and all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. Sabi mo sa katabi mo, the one who endures to the end. The one who endures to the end. We are hearing so many news today. Marami tayong naririnig na balita, lalo pat patungkol sa bansang Israel. And this is a big news kasi ang nangyayaring gera sa bansang Israel, baka atin ang alam, taga-Israel, sa bansang Israel ay malaking epekto sa ating buong mundo. Tama po? May malaki po itong epekto sa buong mundo.
Pero ang sabi po ng Panginoon dito, lahat ng bagay na ito ay dadaan lang. Amen po. Hindi po dapat ito natin ano ito, yung magugulat pa tayo sa mga nangyayari because all of this are just the beginning of birth pains. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, sino man ang mag-i-endure. Sabi na mag-i-endure, yung mananatili in the position, in the Lord, hanggang wakas. Siyang maliligtas. Hindi pa po yun ang verse 14, ito po ang pinaka-verse 14. Ang sabi dito, biglang kinabig po ng Panginoon kung kailan darating ang kanyang paghahari. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. Yun na po ang katapusan. The end will come. Ito po ang pinaka-sign natin nung mga nakaraan na pumuputok po yung balita patungkol sa nangyayari sa Israel. Isa rin po ako sa mga nakikimarites doon sa mga comment section. nanonood ako ng mga news kasi gusto ko maging updated doon sa nangyayari sa bansang iyon. Kasi para alam kung ano yung ipapanalangin sa kanila. At syempre mapapatingin ka sa mga comment section, nag-aaway-away talaga, iba't ibang bansa. I am from ganito, I support ganito, ganyan-ganyan. Kampihan, kung sino-sinong kampihan. Pero yun ba yung posisyon na pinapalagay sa atin ng Panginoon? Yun ba yung posisyon na gusto ng Lord na lagyan mo bilang Kristiyano? Hindi ito tungkol sa kampihan eh. Kumakampi ako sa Israel, kumakampi ako sa mga Palestines. Kasi ang totoo, kung kumakampi ka lang sa Israel, meron din namang mga Palestino na gusto ng Diyos na maligtas. Tama po. So hindi ito tungkol sa kampihan, kundi tungkol ito dun sa kung ano ba dapat ang ipanalangin natin during this time. Kasi ito yung inilagay na posisyon ng Lord sa mga Kristiyano eh. Hindi naman po tayo pupunta dun para makipaglaban. Pero ang posisyon na nilalagay ng Lord sa ating mga Kristiyano is how are you going to support and to pray for Israel, for the nation of Israel, specifically for the peace of Jerusalem. Kasi ang ipapanalangin natin yung kalooban ng Diyos ang maganap. Amen po. Yung kalooban ng Diyos na maganap. Another thing, dito po sa nabasa natin dito sa last verse ng Matthew 24 verse 1 to 14 na binasa natin. Sabi dito, ipapalaganap ang kabutihan or the good news of His kingdom. Tsaka pa lang po darating and then the end will come. Gusto kong fokusan po natin yung salitang end. Sabi mo sa katabi mo, end. Sino dito yung gusto yung salitang end? Exactly, yan po talaga yung normal reaction natin kapag naririnig natin yung salitang wakas. Alam niyo po, dumaan po ako kami po ng aking asawa, dumaan kami sa ganyang sitwasyon wherein we need to accept na ito na yung wakas ng aming anak sa mundong ito, pero alam ko magpapatuloy ang kanyang buhay sa kingdom. Pero yung pagtanggap dun sa hanggang dito na lang ba talaga siya, Lord? Kaya minsan yung salitang end parang gusto nating, wait lang Lord, pero pwede bang huwag kami dumaan dyan? Pero alam niyo po ba, kailangan nating pagdaanan yan. Sabi mo sa katabi mo, we need to go through dito sa end na ito. Sabi rito, this message about the end seems to be feared by many. Halos lahat naman ayaw pag-usapan yan Lalong-lalo na sa mga nagbibuild pa lang ng relationship. Kasi simula lang, tatapos agad, di ba? Parang ayaw natin na magwakas. Tama? This is the reason why many, including Christians, would turn aside from preaching about the end. Ngayon po, siguro ngayon marami nang napupukaw na mga denominations, Christian denominations, na kailangan na talagang ituro ang tungkol sa kingdom. Kasi yung nangyayari sa paligid. Pero for so long, for many years that have passed, ayaw talaga ito. Minsan lang natin ito marinig sa church. Thank you po Lord, sa jogs ko, pinag-uusapan natin to lagi, yung tungkol sa kingdom. Kasi pag maririnig mo yung tungkol sa kingdom of God,
Laging may matatapos sa panahon natin ngayon. Laging may mag-i-end. But the truth is, if we are a true followers of the Lord, this message shouldn't cause any fear from us, but rather, hope. Dapat hindi takot ang mamayani sa atin, kundi yung pag-asa. Na every time na merong magwawakas, may bagong papalit. Amen po. Na every time merong mag-i-end, meron kasing kasunod. Something greater. Something bigger. Mas maganda pa dun sa kung ano nagwakas. Dapat ganun tayo mga Kristiyano kapag haharap tayo dun sa end. That this kingdom is passing. Itong mga kaharian sa mundo, dadaan. It will pass to usher the new kingdom, the kingdom of God. Yun ang nangyayari sa Israel. It's a war. Isang gera na nagde-display ng power. Sinong makapangyarihan? Tama po. Sabi nga ng iba, may mga nagsasabi, it will ignite the World War III. Yun daw yung mag-aapoy para magkaroon ng World War III. Kasi yung bawat nation, bawat kingdoms, nagkakampi-kampihan eh. Pero maaring sa ganyang gera, sa kanila, sa worldly view, ang kanilang pinaglalaban, sino makapangyarihan? Ako makapangyarihan, kailangan sumunod kayo. Ayan. Mas marami kaming kapangyarihan, mas marami kaming power, mas marami kaming gamit. It's all about power. Pero the truth is, all of these powers of the kingdom of the world will end. Kasi ang totoo, may darating na bagong kapangyarihan. The kingdom of God. There are many great men in the Bible who also long for this kingdom. Isa na po dyan si Abraham. Sabi sa Hebrews 11:10, Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations. Ano yung tinitingnan ni Abraham dyan? Isang city with eternal foundation, walang iba kundi yung kanyang kaharian, ang kaharian ng Diyos. A city designed and built by God. Si Abraham, nung unang panahon pa yan, nabuhay. Pero siya nakatingin siya dun sa kingdom of God. Tayo na nandun na sa edge, nasa pagitan na tayo ng kingdom ngayon, sa kingdom of God, dapat dun na rin tayo nakatuon. Amen. Kanina habang kinakanta yung, and His kingdom reigns, and His kingdom rules. Alam niyo po, iyak ako ng iyak kasi, nung namatay po ang aming baby, si Sela, ang nagbigay po ng comfort sa akin, yung kingdom of God. Yun po yung nagbigay ng comfort sa akin. At yun din yung sinabi ko sa asawa ko. Sabi ko, mahal, huwag ka nang malungkot. Ka nang malungkot. lang. Kasi sabi ko sa kanya, makikita rin naman natin siya one day. Yun yung nagbibigay ng comfort sa akin. Sabi ko nga sa kanya, actually lumalabas din to sa bibig niya. Sabi niya, di ba nga sabi mo, nung nasa ospital po siya, kasi isa rin siya sa mga nag-critical. Sabi niya sa akin, di ba nga sabi mo, saglit lang naman to kung sakali mang mag-end ang buhay ko sa mundo. Saglit lang naman yan eh. Bubuhayin ulit. Kasi the truth is, the good news of the kingdom gives hope to many. Tama po. Yan ang nagbibigay ng pag-asa sa atin eh. Kaya malalampasan mo kung ano yung end na darating. Huwag kang matakot sa end na nangyayari sa mundo. Malalampasan mo yan kasi kung nakatuon ang focus mo dun sa kingdom of God, it will give hope to you. Kahit ano pa ang magwakas dito sa mundo, yung mga wakas na yan ay magdala man yan ng kalungkutan sa'yo. Magdala man yan ng pain sa'yo. Don't worry kapatid. Kapag narinig mo yung good news of the kingdom, it will bring hope to you. Makakayanan mo. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang di ko na pala nailagay. Sorry po. Sabi dito, all these earthly kingdoms should come to an end so that the kingdom of God may come. Hindi pwedeng dumating ang kingdom ng Lord nang hindi nag-e-end ang mga kingdom sa mundo.
I hope you understand this kasi paulit-ulit na itong tinuturo sa atin, lalo na dito sa time na ito. Kay Daniel. Ilang buwan nating pinag-aralan yan. Bigyan ko lang po kayo ng kaunting run through dyan kasi medyo ano-ano yan. Yang mga yan, yung ulo na gold, silver, yung bronze, yung, tama ba? Brass, tsaka yung iron, ayan. Tsaka yung feet na pinaghalong iron and clay. Lahat po yan ay sinisignify niyan yung kingdom and power. Pero pagkatapos nung sa feet na yon, biglang may babagsak na bato. That's the kingdom of God. Because Jesus is the rock. At pagbagsak ng bato na yan na tatama dun sa feet, ang sabi po dyan, buong katawan na yan maglalaho like a chaff na hindi mo na makikita. As in talagang walang remains na makikita. Kasi bakit? Ang maaalala na natin lahat, yung kingdom ng Lord. Yun na yung mag-a-usher. Pero kung papansinin niyo mga kapatid, ang sarap pag-usapan ng kingdom of the Lord. Pero yung process nung end ng magwawakas, medyo talaga mahirap-hirap lunukin. Tama po? Hindi lang pala mahirap-hirap, mahirap lunukin. Yung title ko, yung transitioning. Yun yung medyo mahirap lunukin. Amen po. So yan po ang aking title about transitioning. Ano po bang ibig sabihin ng transitioning? When you say transitioning, to undergo or cause to undergo a process or period of transitioning. Sabi dyan, proseso. Ang transitioning po, pag sinabi nating transitioning nasa, ano natin sa English? Mahina po talaga ako sa English. Parang patuloy, continuous. Kaya nga transitioning. Tuloy-tuloy, even right now, may nangyayaring transitioning. Whether you like it or not, may ginagawang transitioning ang Lord. Kaya nga may nangyayaring gera sa paligid. Tama po? Sa atin personally, may nangyayaring transitioning. Sabi po dito, we all know that process is not easy. Gusto ng proseso. Alam niyo po ba na yan ang tinatanggal sa atin ng mundo ngayon? Yung hindi tayo masanay sa process, yung gusto natin instant. Tama po? Pero ang totoo, ang proseso ay mahalaga. Ayaw ng Lord ng instant. Kasi pag di mo nadaanan ng proseso, mafufully, ang tawag nun? Yung ibibigay ng Lord na change. Di mo siya fully ma-understand kasi hindi mo nadaanan yung process. Sabi mo sa katabi mo, kailangan pala magpaproseso tayo. And part of this process is the end. Kasama po yan sa proseso. Kaya hindi porket may nag-end, ibig sabihin failure ka na. Hindi porket may nag-end, ibig sabihin talo ka. Kasi kasama ang end, even death. Kasama sa process. Alam niyo po puro ako testimony sa ang dami ko po kasing natutunan eh. Nung tawag nito, nung nawala po si Sela nung 12:45 ng madaling araw. Sabi ko, Lord, parang ang hirap sabihin na tagumpay ba ito, Lord? Kasi hindi porket may nag-end, failure ka na, talo ka na. Parang nung time na yun, sobra kong iniisip na, parang ang hirap sabihin na, Lord, victorious. Paano ko sasabihin, Lord, na victorious yung anak ko? Karatay, ganyan. Hindi po lahat ng victory, pictures of victory, hindi po lahat ng pictures ng victory, ayon sa gusto mong makita.
Maaaring ito yung gusto mo pero hindi pala yun yung plano ng Lord. And one time na yung nangyari, tinanggap mo, doon mo makikita, ang dami palang victory talaga na ginawa ng Lord. Alam nyo, nung time na yon, kasi parang na-overshadow na lahat ng mga victory in the past. No, ng mga victory simula nung nilipat namin, simula nung pinanganak si baby. Parang nawala lahat yun sa isip ko eh. Kasi nga dahil dun sa end na yan. Para bang napalitan lahat. Pero nung time na tinanggap ko na Lord, ito na yon. Pinaalala sa akin na Lord, ang dami palang victory. Simula nung lumabas si Sela, victory. Hanggang sa, ito naman, nag-subside yung, nagbumaba lang todo yung kanyang platelets. Tapos biglang umangat. Ang daming magagandang nangyari. Na dahil lang sa end na to, nakalimutan ko lahat yon. At tinuruan ako ng Lord. Sabi ng Lord, minsan yung proseso ng victory, kailangan may mag-end. Sa Tagalog, wakas. Medyo kasi, tinagalog kasi medyo, ayaw natin ng may nagwawakas. Tama po. Kailangan may magwakas para may dumating. Sabi ng mga kapatid ni Sheila, ate, may papalit. Dalawa daw. Sabi ko, di wow. Dalawa. Minsan kailangan may magwakas para may dumating. Yun yung posisyon na hinahawakan namin yun. Kung sa totoo lang po, kung sakaling si Sela na yung nag-continue si Sela, nabuhay po siya. Nag-uusap na kami, mahal, tama na yan. Okay na yan. Kasi ang sabi rin ng OB namin, Daddy, uulit ka. Uulit pa daw ako. Yun ang term niya, uulit ka pa. Kasi even ang OB namin, takot na eh. Ayaw niya nang magbuntis si Sheila kasi nga, delicate nga daw, medyo maselan. Nakakatakot daw siya magbuntis. Pero ngayon, ipinoposisyon namin ang sarili namin dun sa Lord. Alam ko may bibigay ka. May darating pa. Amen po. Titiwala ka lang talaga sa Lord. Sa buhay natin, may mga winawakasan ng Lord at kahit masakit, endure mo lang kapatid dahil kasama sa process yan. Sabi mo sa katabi mo, minsan masakit talaga. Pero endure mo lang. Ayan. Sensya na, Tagalog, English po ang aking slides. Sino dito nakakaramdam ng pagod? May napapagod po ba? Ayan. Lahat naman napapagod no? Different kinds of pain. Pain may it be physical kasi may sakit. Or pain may it be in your soul, emotion, or heart. May mga tribulation kami nagdadaanan ngayon. May mga tribulation, pastor. Yan yung mga, parang sabi nga kanina, dilubyo. May mga dilubyo kami nagdadaanan ngayon. Kasama sa proseso ng transitioning yan. Kasama yan sa proseso. Hindi natin pwedeng iwasan yan. Hindi natin pwedeng sabihin sa Lord na, Lord, pwede bang ang tawag doon kanina, yung hindi ka nadadaan sa process, mag-ano ka na, mag-i-skip ka na. Lord, pwede bang mag-skip na dyan? Hindi. Hindi pwedeng i-skip yan. Kailangan mong pagdaanan yan. Ang tawag dyan, transitioning. Sabi nga ng Lord, nung nananalangin siya para sa mga disciple niya, naalala ko lang, may prayer, sabi niya sa mga disciples, sa ama niya, my prayer is not for them to take out of the world, but to give them strength to endure. Hindi tanggalin sila sa mundo. Kasi ang mundo punong-puno ng pagod, ng pain, ng tribulation. Pero ang panalangin ni Jesus para sa mga disciple niya, hindi sila tanggalin sa mundo, kundi bibigyan sila ng kalakasan ng Ama para ma-endure ang mundo. Kaya kapag nasa tribulation ka, nandun ka sa gitna ng process na iyan, ang ipanalangin mo, Lord, kalakasan. Na mapagtagumpayan mo yung pinagdadaanan mo. Sabi sa Romans 8:18-25,
For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God. For the creation was subject to futility, not willingly, but because of him who subject it in hope, because the creation itself also will be delivered from bondage. Ano daw yung madidelivered sa bondage? The creation itself. Yung paligid, lahat ng nilikha. Of corruption into glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption and the redemption of our body. Meron pong dalawang bagay ako nakitang transition na binanggit doon sa Romans. Yung binasa nating verse kanina, chapter 8, verse 18 to 25. Dalawang transitioning na na-observe ko. Number 1, yung transitioning na mangyayari sa paligid natin sa mundo. Pangalawa, yung transitioning na mangyayari sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. May transitioning na mangyayari sa'yo. Sabay pong mangyayari yan. Sabay po na tumatakbo yan. Habang may nangyayaring transitioning sa paligid natin, may ginagawang transitioning si Lord sa bawat isa sa atin. Okay po? So yan po yung ating pag-aaralan. The question is, why is it need for the world to undergo transitioning? Bakit kailangan magkaroon ng transitioning sa mundo? Walang animation. Because God will build His kingdom here on earth. Take note of this, ha. Ang kingdom of God ay hindi po ibibuild ng Lord labas sa mundong ito. Dito po ibibuild ng Lord ang kanyang kaharian. Amen po. Kaya hindi po totoo yung mga sabi-sabi ng marami na, ay, magugunaw ang mundo. Hindi po totoo yun. Walang magugunaw. Sabi mo sa katabi, walang magugunaw. Hindi po magugunaw ang mundo. Di ba, naalala niyo po yung mga fear ng karamihan nung unang panahon? Year 2000 daw, magugunaw ang mundo, babagsak yung mga kung ano-ano. As in talaga mawawala ang mundo. Hindi po totoo yun. Because the truth is, mag-i-stay pa yung mundo natin for 1,000 years. But, with a different king. Ibang hari na. With the different types of government, with a different power. Kaya kailangan may mag-transition sa mundo. Kasi bakit? Dito mismo sa mundo, isi-set up, i-build ni God ang kanyang kaharian. Nawa po, sabi dyan sa binasa natin kanina, for the creation was subject to futility, not willingly, but because of Him who subject it in hope, because the creation itself, itong mundong ito, also will be delivered from the bondage of corruption. No wonder may naririnig tayong mga gera. No wonder may naririnig tayong mga nation against nation, kingdoms against kingdoms. May mga nasisira, may mga nawawasak. Kasi ano ba ang sabi dun sa una nating binasa kanina sa Matthew? Building, bato, kapwa bato, lahat yun. Walang magiging ganun. As in talagang mawawasak, mauubos lahat. Kasi bakit? Yun ang groaning na sinasabi rito. Pag sinabing groan, parang ano sa Tagalog yung groaning? Yung parang namimilipit, yung parang may sakit. Masakit, may pain na nararamdaman yung mundo. Ito na yun. Birth pains, ito na yun. For the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption to the glorious liberty of the children of God. We know that the whole creation groans and labors. Lahat yan yung gera, lahat yan kasama sa groaning, kasama sa paglilabor. Kasi bakit may ipapanganak na bagong kaharian?
Sabi sa Daniel chapter 7 verse 27, kumuha lang po ako ng iba't ibang verses. Then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven. Ano yung lahat ng kingdom under heaven na yan? Yan yung mga bansa-bansa. Bansang US, bansang China, yan yung mga powerful ano ngayon eh. Russia, that's the kingdom under heaven. Hindi pa po ang Lord ang literal na naghahari sa mundo. Yan pa yung mga bansang yan. Pero sabi dito, the sovereignty, the power, and the greatness of all the kingdoms under heaven will be given to the holy people. Kanino daw po ibibigay? To the holy people. Sino yun? Tayo. Ikaw at ako. It will be given to us of the Most High. His kingdom will last forever, and all the rulers will serve and obey Him. Tumingin ka sa kingdom ng Lord, wherein isa lang ang hari, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero yung authority, ipapamana ng Lord sa bawat isa sa atin. Magiging ang tawag doon, co-ruler tayo ni Lord on the kingdom of God. Baka yung iba sa atin dito, dun sa bansang England. Oh. Doon ka banda mag-ahari. Maalala mo, dati ang nag-ahari dito si Queen Elizabeth ba? Di ba? Ngayon, ikaw na ang pinamanahan ng Lord. Dito rin po yun sa lupa. Another verse that says, dito po ibibuild ng Lord ang kingdom niya. Sa Revelations 11:15. Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices shouting in heaven, the world has now become the kingdom of the Lord. Ano daw yung magiging kingdom of the Lord? Itong mundo. So probably, itong mundong ito, hindi pa pwedeng magunaw. Hindi pa pwedeng mawala talaga. Kasi itong mundong ito, yung pagtatayuan ni God ng kanyang kaharian. Amen po. And He will reign forever and ever. That's the transitioning. Kaya lahat ng mga nakikita natin, mga kapatid, sabi ko nga sa mga taga-Bulacan, yung nakikita nating gera ngayon sa paligid, sabi ng Lord, sabi sa Bible, it will go worst. Mas magiging matindi pa ang mangyayari sa buong mundo. Pero dapat, huwag tayong tumingin doon sa nangyayari. Tumingin tayo doon, mag-hope tayo doon sa ano ba ang kasunod. What's next? What comes next? At yun na yung kingdom ng Lord. Pangalawang transitioning, another transition that will take place in the world is the kingdom, mayroon pa pala. The kingdom of earth, the type of government, and the different kinds of the lords and kings. Sa mundo po ito pabalik po, sorry. Ayan, pinakita ko kanina. Iba't ibang uri ng kaharian. Naituturo po ito sa Sunday School ni Teacher Mean. Yung from, tawag doon sa mga uri ng hari? Yung landlord ka, tapos naging, tawag nito, kapag ka meron kang may-ari ng lupa, lord ka nung lupang yun, kaya ka landlord. Hanggang sa, ano pa ba yung mga doon? Concept of territories, concept of rulership. Ayan, nababago-bago, nagkakaroon ng change, transitioning. Tama po? Hanggang sa ngayon, anong klaseng type of government meron tayo? Democracy. Pero pati yan magta-transition, mapapalitan yan. Ibabalik lang naman ng Lord sa original. Kasi ang original naman talaga ay yung kanyang paghahari. Kingship. Amen po. Naligaw lang po talaga ang sangkatauhan kung ano-ano ang pinaghahanap na type of government. Iba't iba ang trinay, pero wala pa rin talagang naging solusyon. Kasi ang number one, the only solution is for the King of heaven, in Jesus Christ, to sit on the throne. Yan lang ang tanging solusyon. Ayan. Pangalawa, transitioning sa atin. Yun na. Ito yung medyo parang ayaw natin magdaanan. Ayan. Anong klaseng transitioning ito?
Kasabay ng pagbabago o transitioning sa paligid natin, mahalaga na kailangan tayo rin ay matransition. Sa Romans 8:21, for we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit. Hindi lang daw yung creation, not only that, but we, tayo rin. Even we ourselves grown within ourselves. Meron din tayong mararanasang transitioning within. Kaya kanina, sabi ko, may nararamdaman ka bang pain, tribulation? Lahat kasi yan, groaning mo sa sarili mo kasi merong ginagawang transitioning si Lord sa'yo. Binabago ka ng Lord. Amen. Sabi dyan, no? Even we ourselves, grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Yan bang katawan na yan na meron ka ngayon, yan ba yung katawan na magpapatuloy sa kanyang kaharian? Tingin nyo po, ito na po ba yun? Hindi po. Kasi itong katawan na to, subject to death ito eh. Mag-e-end ito eh. Mamamatay ito eh. Mawawala ito eh. Ang ipapalit na katawan, yung katawan na hindi na mamamatay. Yun yung magkukontinue sa kingdom of God. Amen po. So mga kapatid, bago mangyari yun, kailangan may matransition sa atin. Bakit kaya ginagawa ito ng Panginoon? Sabi dito, it is because God has placed seed of His kingdom inside of you. Unang nilagay ng Lord, kanina, sabi ko, hindi pa talaga natin nakikita ang literal na paghahari ng Diyos, physical na paghahari ng Diyos sa mundo, pero pinadala niya na ang kanyang kaharian. Saan niya nilagay? Dito, inside of us. Pinadala niya na ahead of time. Bago pa niya ilagay ang kanyang literal na kaharian, nilagay na niya sa ating mga puso. Anong gagawin ng kaharian ng Diyos na yan sa puso mo? Yan ang magkokos ng transitioning sa'yo. Yan ang magkokos ng change sa atin. There is a need of great transitioning first within His people before the coming literal kingdom of God takes place. Kailangan unang magkaroon ng transitioning sa kanyang tao, sa mga tao na tatawid dun sa kingdom of God, bago literal na ibaba ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa. Bakit po kaya? Natingin niyo po bakit? Kasi pag walang na-transition sa atin, baka lahat tayo, magulat tayo pagdating natin dun sa kanyang kaharian. Worst to worst, kapag walang na-transition sa atin, baka hindi tayo makapasok dun sa kanyang kaharian. Kasi hindi ka pala bagay dun. Kasi hindi ka nabago eh. Nakakuha niyo po? Kaya may ginagawang transitioning sa atin. Sabi sa Luke 17:20-21, the coming of the kingdom. Now, when He was asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, kailan daw darating ang kingdom of God? He answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Hindi natin makikita na inoobserbahan natin ang paligid. Okay? Nor will they say, see here and see there. Nandun yung kaharian ng Diyos. Nandito yung kaharian ng Diyos. Wala po dun. Sabi, for indeed, the kingdom of God is, nasaan daw? Within you. Inilagay na ng Lord yun sa atin, within us. Now, having been asked, ayan, sa Amplified Version, yung within you, sabi dyan ng Lord, there it is, for the kingdom of God is among you. Ang paghahari ng Diyos ay nandun sa inyo. Nasa bawat isa sa inyo, nandun ang kaharian ng Diyos. Ano tong kaharian ng Diyos na ito na nilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ito pinag-aaral na po natin ito paulit-ulit eh. The parable of the mustard seed. Sabi dito, then He said, what is the kingdom of God like? Ano po ang itsura ng kingdom na iyon? And to what shall I compare it? It is like a mustard seed. Ang nagsasalita po dyan ay si Jesus. Sabi ni Lord, it is like a mustard seed, which a man took
and put it in his garden, and it grew and became a large tree, and the birds of the air nested in its branch. Para lang daw yung mustard seed, napakaliit. Kaya ngayon yung kingdom na Lord, hindi pa masyadong, kasi maliliit pa tayo kumpara dun sa mga, alam niyo yun, sa mga powers of this world. Tama po ba? Ikaw, haharap ka sa presidente ng US, sa presidente ng Israel, sa presidente ng Russia. Kung titingnan mo sarili mo, maliit ka pa eh. You're like, para ka lang isang buto. Pero, it will grow. Bakit? One day, yung mga power na yan, sabi dun sa kanina, ibibigay sa mga holy people. Amen po. Ahead of time, before He will bring the literal kingdom of heaven to earth, He first purposely placed His kingdom within us. Bago pa pala, ang plano ng Lord, bago niya i-build ang kanyang kaharian sa mundo, sa ating mundo, yung literal na kingdom, purposely, inilagay muna ng Lord ang kingdom niya na parang buto sa bawat isa sa atin. Bakit? For what reason? To cause an outside transitioning from within. Yun po ang dahilan ng Lord. Para mag-cause yan ng pagbabago, transitioning mula dun sa loob. Kaya may kantang from the inside out. Kasi yung changes, it comes first from the inside. Palabas. Outside. Kaya inilagay ng Lord yan sa atin na parang buto, nasa puso mo. This transitioning is intended to change you as a whole. Ang intensyon ng Lord, para mabago ka as a whole. The end result of this transitioning is transformation. Kaya lahat ng mga na-born again, nung unang panahon, malaki na ang pinagbago mo ngayon. Tama? Kasi may working, may groaning within. Alam niyo po, ang laki ng transitioning na nangyari sa akin, personally, nung nawala ang aming anak. Dumaan ako sa groaning, sa pag-iyak. Di ko nakita ang sarili ko before na iiyak ako ng ganun. Pero, ewan ko, talagang, kasi hindi po talaga ako iyakin. Alam ng asawa ko yan. Hindi po ako, ewan ko ba't, hindi po talaga ako, sa ganun, yung iiyak ka. Sabi nga, wala ka man lang emosyon. Ang motto ko dati, kasi kahit sila mama at sila papa, di ako napapaiyak nun eh. Kahit sinuntok na ako ng tatay ko, di ako umiyak nun. Galit pa ako. Kaya sabi ko, ang nagpapaiyak lang talaga sa akin ng Lord, worship lang talaga nagpapaiyak sa akin eh. Ewan ko, pagka naalala ko lang goodness, doon lang talaga ako, doon mababaw ang luha ko. Pero sa mga nangyayari sa mundo, parang kanina. Kaya nung time na yung anak ko, talagang, ewan ko, dinalaw ako ng sobrang matinding iyak. Umiyak talaga ako ng umiyak nung gabing iyon na nasa Bulacan ako. At may kukumpara ko yun sa groaning. Sabi ko, Lord, ba't nangyayari ito sa akin? Kasi may binabago na pala ang Lord sa akin. May transitioning na ginagawa ang Lord. At hindi yun magtatapos doon. Marami pa akong pagdadaanan. Bawat isa sa atin, marami pa. Tama po? Marami pa tayong transformation na gagawin until maging kamukha natin si Lord. Maging kawangis natin. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Kapag ka ikaw ay na kay Kristo na, yan ang plano ng Lord. Tatanggalin niya yung dati mo. Papalitan niya ng bago. We need to transition to adapt the culture of His kingdom. Kailangan nating matransition para ma-adapt natin yung kultura ng kingdom ng Lord. Wala pa po dito yung kingdom ng Lord, pero kailangan ipinamumuhay mo na yung kultura sa kaharian ng Lord. Dapat ngayon pa lang nakikitaan na tayo ng kingdom culture. What are the examples ng kingdom culture?
Sabi nga kanina ni Teacher Mean, kapag nangailangan ka, meron ka palang bodega. May susi ka na pwedeng buksan ng bodega sa langit. Sabi ni Pastor, minsan kapag ka nandun ka sa sitwasyon, sa dilubyo, minsan ang unang-unang response mo, meron ka pa kasing mga pwedeng pagkuhaan. Pero di ba dapat ang una mong gagawin, magpe-pray ka? Yun ang kingdom culture. Hihingi ka agad sa hari. Yun ang kultura ng kaharian, ng kingdom. Kapag may need sa kaharian, ang unang lalapitan, ang king. Tama po. Kailan mo yun dapat isa pamuhay pag dumating na ang kaharian ng Diyos? Hindi po. Ngayon pa lang. Kaya nag-a-adapt na tayo. Yun yung transition na ginagawa sa atin nung kaharian ng Diyos na nilagay sa atin. Tinuturuan tayo na maging dependent sa King. Maging dependent sa hari natin. So kapatid, mag-adapt po tayo. Kaya nilagay ng Lord ang kingdom niya inside of you. Para ngayon pa lang, ma-adapt mo na ang mga bagay na meron sa kanyang kingdom. Ngayon pa lang. Kahit di pa natin nakikita ang literal na paghahari ng Diyos, ngayon pa lang pwede na tayong magkaroon ng access. Ma-adapt na natin yan. Pwede na natin yang gawin, isapamuhay. Oy, 3 kinds of transitioning that will take place in us. Ano yung 3 bagay na yan? Natatawa ako sa ano ka. Number 1. Ano yan? Ano yan? Your spirit. Sorry, wala kasi ako makitang Naghahanap ako ng mga parang iba yung mga nakikita ko, parang kulto yung nakikita ko sa Google. Pero yan, spirit yan. Para hindi lang halata, no? Para merong something. Kasi, nasan ang spirit? Nasan ang tahanan ng spirito? Di ba nandito? Sa belly natin. So, yan. Unang-unang kailangan matransition, your spirit. Anong klaseng transitioning yan? Mamaya, Pangalawa, your heart. From inside to outside. Pangatlo, your mind. Amen po. Ang unang-una, ito, napakahalaga nito. The transitioning in the spirit. Bakit? Sabi po dito, yung transitioning na yan from dead to life. Kaya tayo may tinatawag ng mga born again Kasi patay ang spirito mo hanggat wala ka pa kay Kristo. May spirit ka naman, kaso nga lang, dead. Pero nung tinanggap mo si Lord, nung sinabi mo, Lord, binubuksan ko po ang puso ko, pinapapasok kita sa buhay ko, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Boom, on that moment, nag-regenerate na buhay ang spirit mo. At yung spirit na yan na nabuhay, yan ang naggagarantiya na ikaw ay merong kaparte sa kanyang kaharian. Yan ang nag-guarantee that you have a place in His kingdom. Yang spirit na nabuhay na yan. Amen po. Kaya yun ang unang-unang na transition sa atin. Yan ang unang-unang naranasan ng mga born again. The transitioning in the spirit from dead to life. Sabi ng John 3:3, Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, hanggat hindi tayo nabuborn again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Sa ibang translation, hindi ka makakapasok. Pero ang ganda lang na mayroong ibang translation, kasi sa iba niyan, you cannot enter, he cannot enter yun ay mangyayari yun kapag dumating na yung kingdom ng Lord. Pero ngayon pa lang, hanggat wala pa ang kingdom ng Lord, hindi mo makikita. Kasi pwede mong makita na. Pwede mo nang makita ang kingdom ng Lord. Kahit wala pa yung literal. Ano lang ang kailangan mong mangyari? Ang kailangan mangyari sa'yo, ma-born again ka. May ipanganak ka sa spirito. Hindi sa physical po. Kasi pag physical lang iniisip mo, para kang sino ba ang tanong dyan? Si Nicodemus. Ano yung babalik ako sa sinapupunan ng aking ina? Physical po yun. Hindi po yun ang tinutukoy ng Lord. Ang tinutukoy ng Lord, the Spirit within you. This is the first transitioning that must take place within you. The process of new birth. It is
futile ba? Futile. For a person to experience other transitioning without the experiencing first of being born again. Pag sinabi natin futile, walang halaga, hopeless. Na ikaw ay nagbabago sa ibang aspects ng life mo kung hindi ka naman unang-unang na born again. Nagkaroon nga ng mga changes sa'yo, changes sa status ng life mo, yumaman ka, or bumait ka, ano pa ba? Maraming changes na pwedeng mangyari. Pero kung hindi ka muna na born again, lahat ng mga changes na yun walang halaga. Amen. Kaya kailangan ma-born again muna tayo. Pangalawa, transitioning in the heart. Kasunod na babaguhin ng Lord sa atin yung ating puso. Anong klaseng transitioning iyan? Sa spirit, from death to life. Sa heart, from stone to flesh. Mula sa bato, pagiging laman. Matatransform ang heart mo. What caused your heart to hard? Ano nagiging dahilan ba't tumitigas ang puso ng tao? Yung mga sabi kanina, pwedeng pain, pwedeng yung mga nangyayaring dilubyo, pwedeng yung mga, yun, basta pain. Kapag naranasan mo yung mga yon, dalawang pwede mo maging response. Is either tumigas ang puso mo, di ka na maniwala sa promise ng Lord, or mas lalo kang mag-hope sa Lord. Mas lalo kang kumapit sa Lord. Sabi ng maraming tao, ng mga nakasalamuhan namin, bakit ganyan nyo, ba't ganyan nyo hinaharap yung pagkawala ng baby nyo? Parang masaya pa kayo. It's the response. How will you respond? Nasabi rin to ng mga hinahandle namin sa Bulacan. Sabi nga ni Tatay Lito, siguro pastor kung naging ibang response nyo doon, baka pati kami, ganun na rin maging response namin kapag pinagdaanan namin yung pinagdaanan nyo. Kaya sabi ko kay Pastora, iba yung posisyon na pinaglagyan sa atin ng Lord. Pero ang titingnan ng Lord kung paano tayo magre-respond. Kasi probably, kung paano tayo magre-respond, makaka-apekto yun sa mga taong pinangungunahan natin. Pag sila na ang nandun, paano sila magre-respond? At alam niyo po ba, the reason, in the grace of, sa grace po ng Lord, dahil po pinalambot na ng Lord ang puso natin. Kaya tayo natuturuan. Kapag ang puso mo matigas, mahirap turuan. Tama po? Kapag ang puso mo bato, mahirap ka ng turuan. Bakit? Sarado eh. Matigas ka na eh. Kapag ang puso ng tao matigas, mahirap ng turuan ng kingdom of God. Kaya ang sabi ng Lord, kailangan mo nang mabago ang puso. Ezekiel 36:26, I will give you a new heart. I will put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Ano yung flesh na yan? Sabi sa NLT version, a responsive heart. Pusong marunong mag-respond ng tama. Pusong, yung heart of flesh, dati kasi iniisip ko yan, ba't kaya flesh? Sa iba nga, sabi nila, mamon daw, pusong mamon. Kung mamon? Ano yun? Pero lately ko lang naiintindihan na yung heart of flesh is yung flesh na marunong mag-respond sa Lord. Marunong tumanggap ng pagtutuwid ng Lord. Hindi yung kapag ka itinutuwid ng Lord, mas lalo pang kumakawala, mas lalo pang lumalaban sa Diyos. Yun ang ibibigay sa iyo ng Lord. Kaya pag dumating yung mga sakuna sa buhay mo, yung transitioning sa buhay mo, madali na lang kasi yung puso mo bago na. Amen po. Kasi alam mo na. Sabi ko nga, nung time na yun na nawala ang baby namin, sa isip ko, lumalaban eh. Hindi Lord eh. Pero in your heart,
Kasi bakit, sinong unang-unang kumakalaban sa Lord? Di ba yung mind? Kasi may gusto kang mangyari. Pero your heart, alam na ng heart mo eh. Binago na ng Lord ang puso mo. Kaya mo madaling natatanggap ang lahat kasi may change heart ka na eh. Ba't nagkaroon ng change heart? Sino nagbigay nun? Ikaw ba? Si Lord. Si Lord ang nagbigay nun. Si Lord ang nag-change ng heart mo. Hard heart cannot understand things about God's kingdom. Kapag matigas ang puso, di nakakaintindi ng patungkol yan sa kingdom ng Lord. Hard heart cannot submit to God's law. Kapag matigas ang puso, pag pusong bato, di marunong sumunod sa utos ng Diyos, sa gusto ng Diyos. Our heart needs to be changed, transformed, and undergo process of transition. Pangatlo, as na po ito, transitioning in the mind. Ayan na. Yan medyo nandyan lagi ang battle eh. Nasa isip talaga yung battle lagi. Sinabi naman niya ng Romans, Sabi dito, from the mind set to the world. Yan yung transitioning. Isang isip na laging nakaset sa mundo, sa isip na laging nakaset sa kingdom of God. Set from above. Kapag may bago kang pinapasok na pinto or pag may bagong opportunity na pumapasok sa'yo, anong unang nasa isip mo? Patungkol sa mundo? Uy, kikita ako dito. Uy, maganda to. Or patungkol sa Lord, patungkol sa kanyang kaharian. Dapat yung mind mo nakaset na lagi sa kingdom of God. Ba't ka pumapasok sa opisina na yan? Ba't ka nagtatrabaho dyan? Dapat yung mind mo set to His kingdom. Ba't ka nag-aaral dyan? It's always set to His kingdom. Romans 12:2, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag natin daw gayahin yon, but let God transform you into a new person. Hayaan mong baguhin ka ng Lord sa maging bago kang nilalang sa pamamagitan ng changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Pag hinayaan mo na baguhin ng Lord ang isip mo, maiintindihan mo kung ano yung mga good, mga pleasing, at mga perfect na will ng ating Panginoon. Ang kalaban ng will ng Lord, alam nyo kung ano? Your own will. Kaya minsan, pagdating dun sa transitioning, hindi mo maintindihan ang will ng Lord. Bakit? May gusto kang mangyari. Ipinipilit mo yung gusto mo. Na dapat, Lord, ito yung maging resulta nito eh. Alam nyo kung bakit nahihirapan kang tanggapin yung result na gusto ng Lord? Kasi may sarili kang result at higit sa lahat, hindi pa kasi bago ang heart mo, hindi pa bago ang isip mo. Pero kapag hinayaan mo ang Lord, maiintindihan mo. Truths about transitioning. Kapag na-transition ka na, you will find yourself moving against the flow. And it's hard to move against the flow. Lalong-lalo na sa isang pamilya na wala pang Kristiyano at ikaw pa lang. Kapag bago ng takbo ng isip mo, puso mo, at na-born again ka na, you will find yourself, iba ka na. Iba ka na mag-isip sa mga tao sa paligid mo. At minsan, yung bagong pag-iisip na yon, para kang lumalakad against the flow of water. Medyo may kailangan kang mag-exert ng effort. May tension. Naranasan ko na po kasing maglakad against the flow eh. Nung bumaha po ng undoy sa amin, sa Kainta. Sobrang lakas ng current. Napapunta doon kasi yung likod ng bahay namin ilog eh. Pag bibili ka sa market, sasalungat ka sa agos ng tubig. Nakakatakot minsan may mga sumasabay dun sa ilalim ng tubig na mga yero, mga bote na basag. Lala kong kasama ko yung pinsan ko na pa ng bote. Kasi bakit? Yung lakad mo sobrang bagal kasi may tension. Ganun ang pakiramdam ng isang Kristiyanong binago na ng Panginoon.
kapag namumuhay na siya kasama ang mga hindi Kristiyano. May tension. Makakaramdam ka ng, alam niyo po yun, yan ang truths ng transitioning pag binabago ka ng Panginoon. May tension, magiging iba na ang galaw mo, magkakaroon na ng marka ang bawat kilos mo at pananalita mo. Bawat sasabihin mo, uy, iba yun ah. Meron ng iba sa'yo. All of these are results of transitioning. Transitioning is a process of radical change that happens from the inside to outside. Radical na pagbabago. Mula dun sa loob mo, palabas. Pag nag-out na yan, kita na dapat yan sa buhay mo. This is the work of the Spirit. All we have to do is surrender and have faith. Kaya sa process ng transitioning, pinakamahalaga, taas kamay. Yung pagsuko. Pag-surrender. Kasama ng pananampalataya. Kanino? Doon sa author ng transitioning, si Lord. Lord, ba't kaya nangyayari sa ayat ito? Sabi nga ni Pastor, huwag ka na magtanong ng why. Ano sabi? What? Kasi may dahilan ng Lord. Kung di mo pa alam, magtiwala ka na lang. Yan faith. Tawag doon faith. Amen. Ito ang ginagawa ng Lord sa atin sa transitioning. Sinusuotan niya tayo ng kanyang garments. Sabi diyan, He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of His righteousness. Sinusuotan ka niya hanggang sa matransform ka. Until one day, pag na-transform na, dito pa lang sa lupa, nag-adapt ka na sa kingdom niya, na-transform ang puso, ang spirit mo, ang mind mo, ang pagkatao mo. Pag dumating na yung kingdom ng Lord, welcome ka, kapatid. Sasabihin sa'yo ng Lord, well done. Good and faithful servant. Lahat tayo dito nakatingin sa araw na iyan. Nasasalubungin tayo ng Diyos, ni Jesus, ng ating Hari. Pag iniisip ko, yung taong yan na humarap sa Lord, gaano kaya katinding transitioning ang pinagdaanan niya para makarating siya dyan. Kapatid, bago yan, dito muna tayo sa present. Alam ko may transitioning na ginagawa ang Lord sa'yo. Amen po. Bago tayo tumingin doon sa hope na yon na one day we will be with God forever and ever, sabi nga ng Revelation. Let us look at our position right now. May ginagawang transitioning si Lord sa'yo. I don't know, maaaring sa pamilya mo, may tinatransition si Lord sa pamilya mo, sa relationship mo between you and your husband, your wife, your daughters, your siblings. Sa trabaho mo, may tinatransition din si Lord kasi may mga gulo na nangyayari. Yung mga gulo na yan, yan yung yan yung transitioning Pero isa lang po, tiwala lang po tayo sa Lord. Mag-surrender lang tayo sa Lord. Imbis na mag-question sa Lord, pagkatiwala natin sa Lord, bakit nangyayari ito? Kasi kapag ganun na yung heart mo, yung flesh na yung heart mo, pusong natuturuan, sabi na, then you will know what is good, what is perfect will of God. Minsan, maiintindihan mo kapag nag-give up ka na, kapag binigay mo na sa Lord lahat. Tsaka mo lang ay, kaya pala. Pero hanggat hindi ka mo binibigay or hindi mo pinagkakatiwala sa Lord, mananatili ka doon sa pakiramdam na, Lord, ba't kasi nangyari ito? Ba't kasi nangyari yan? Ba't kasi? Makukulong ka doon sa mga bakit. Tama po? Pakawalan mo yun. Magtiwala ka sa ginawa ng Lord sa'yo. Minsan, masakit talaga, pero trust lang. Trust lang tayo sa Lord. Yan ang mga transitioning na pagdadaanan natin. Thank you po, Lord. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo lang po
Pray lang po tayo saglit. As you close your eyes, habang nakapikit ka po, what are the things na pinagdadaanan mo ngayon na sa tingin mo, alam mo, part lang yan ng transitioning. Lahanin mo. At dun sa bagay na iyon, i-position mo yung sarili mo doon sa, Lord, magtitiwala lang po ako sa iyo dito. Lord, may nawala po sa akin, pero Lord, nilalagay ko po ang sarili ko sa posisyon na magtitiwala lang po ako sa iyo. Alam ko, mabuti ka. Naniniwala ako, may mabuti kang plano. May nangyari man sa iyo na hindi maganda, may pangit man na nangyari sa iyo. Lord, ipinoposition ko po ang sarili ko dun sa pagtitiwala sa inyo. Hallelujah, Lord. Lord, salamat po. Kasi Lord, ang totoo, dito sa pagdadaanan namin na transitioning, kahit na gaano po ito kasakit, kahit gaano po ito kahirap sa paningin ng iba, or maybe kami, Panginoon, minsan natatakot pa nga po kami, Lord God, dun sa process. Pero Lord, ang totoo, may backup kami. At yun ay walang iba kundi ikaw, ang banal na Espiritu, na magagawa namin ang lahat ng bagay dahil sa grace mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa kalakasan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko sa umagang ito, sa bawat isa po sa amin na dumadaan sa transitioning, Lord, i-renew mo po kami. Palakasin mo kami, Panginoon. Holy Spirit, i-pour out mo po, Lord God, yung grace mo sa bawat isa. And right now, Lord, magkakaroon ng shalom ang puso namin. In Jesus' name, kapatid, I declare this to each and every one of us, na magkakaroon ka ng shalom, magkakaroon ka ng kapayapaan kahit na may kaguluhan sa paligid mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan kasi kasama mo ang Panginoon. The Spirit or the kingdom of God that is placed within you, the Spirit of God that caused you to be born again, yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para ma-endure mo yung proseso, para ma-endure mo yung pinagdadaanan mo ngayon. And tomorrow, Lord, as we wake up, Panginoon, sa po kaming bagong nilalang, may bagong lakas, bagong kapangyarihan galing po sa inyo. At yung kapangyarihan na yun, Panginoon, yung lakas na yun, hindi po nauubos. Kasi unlimited po ang supply namin sa langit. Sabi nga kanina, Panginoon, ngayon pa lang, may access na kami sa iyong kaharian. Lord, ngayon pa lang, I declare, mararanasan na namin, Panginoon, mga bagay na meron sa kaharian mo para mapagtagumpayan namin ang mundong ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang patuloy, Lord God, na maghari. Unang-una sa aming puso, sa aming pamilya, sa bawat trabaho kung saan kami, sa iglesyang ito, sa church namin, sa aming bansa, sa buong mundo. Salamat po, Panginoon. Mataas ka, madakila ka, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 God bless po.